Sige. Nandito na ang mga barbecue ninyo. Eto, nandito na ang mga barbecue na in-order mo. Ay, sige. Boss, mag-ihaw ka ng 10 barbecue. Ay, sige. 10 barbecue. Bye. Ilang orders ang natapos mo ngayon? Mga 10 siguro. 10. Ang sipa-sipag mo talaga. Sa palagay ko, tayong mga mahihirap, walang ganyang kapalaran. Yung mga mayayaman, paglabas ng bahay, laging may mga sasakyang, nagkakahalaga ng milyon-milyon. Tayong nagtatrabaho habang buhay, hindi man lang sapat. Ay, tingnan mo, tingnan mo. Eto, handa na ang sa inyo. Sige, salamat boss. Kumusta? Masarap ba? Okay naman. Kayo po ba si Ginoong Zhao Jinsong? Ako po. Kayo po. Natagpuan na kita! Mr. Zhao, sundan mo ako! Mr. Zhao, ako po ba ang tinatawag ninyo? Siyempre ikaw, dito bukod sa iyo, sino pa ba ang pangalan ay Zhao Jinsong? Miss, ako nga si Zhao Jinsong, pero nagtitinda lang ako ng barbecue. Baka nagkakamali kayo. May isang bagay na hindi mo alam. Sa totoo, ang iyong tiyuhin ay ang pinakamayamang tao sa mundo. Ngunit nakakalungkot, kamakailan lang siya ay pumanaw. Ayon sa testamento, ikaw ang tagapagmana niya. Miss, wala akong oras para makipaglaro sa'yo. Busi ako sa pag-aasikaso ng tindahan. Itong card ay iniwan ni Chairman Zhao para sa iyo. Kung hindi kayo naniniwala, maaari kayong pumunta sa bangko at tingnan ang balanse. Miss, wala talaga akong oras para makipaglaro sa'yo. Busy ako sa pag-aasikaso ng tindahan. Pasensya na po. Itim na card na ito ay itago ninyo ng mabuti. Kung may kailangan, tawagan ninyo ako. Ako si Li Ying. Handa akong tumugon anumang oras. Matanda, ito ba ay uuwi ka na? Anak, bakit ka nandito? Susunduin mo ba ako? Ay, tumigil ka na. Huwag mo akong tawaging anak. Ako, hindi na ako magiging anak mo. Ano ang ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Hindi mo ba naiintindihan? Ako, para sa anak ko, nakahanap ng bagong tatay. Sino siya? Zhao Jinsong. Hindi na tayo magkakilala sa iisang mundo. Ako? Sana wag mong hadlangan ang pag-unlad ng aking karera. Kung may konsensya ka pa, pirmahan mo na itong kasunduan sa diborsyo. Edi diborsyo. Simula ngayon, ikaw sa daan mo. Ako sa daan ko. Lumayas ka na agad sa bahay ko. Ayoko nang makita ka. Umalis na tayo. Paalam. Hiting Villa. Ikaw anong ginagawa ninyo? Ang kapal ng mukha mo. Bumalik ka? Sinabi na sa akin ni Tingting Dali. Kunin mo ang gamit mo. Lumayas ka. Sinabi na ng ate ko, simula ngayon, ayaw nang makita ikaw na walang kwenta kung marunong kang umintindi. Mag-empake ka na ng gamit mo. Lumayas ka na. Layas, layas, layas. Iting nagkaroon ka agad ng bago at pinalayas mo ako. Ang lupit mo talaga. Ano? Magsasalita ka pa tungkol sa ate ko? Ang kapal ng mukha mo. Tulad mo, gwapo sa ibang bahay na palayas na. Ang bahay namin ay hinayaan ka pa kumain at uminom ng libre sa loob ng 30 taon sapat na iyon para sa iyo. Ako ay kumain at uminom ng libre. Ang aking 30 taong sahod na punta sa bulsa ng sino. Nagbigay ba kayo ng 1 piso sa akin? Huwag mo akong lokohin ng mga walang kwenta. Lumayas ka na. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Ako na ang aalis. Hindi na kailangang sabihin ninyo, ang manirahan kasama ang mga taong gaya ninyo ay nakakadiri. Pero tandaan ninyo, siguradong pagsisisihan ninyo ito. Ikaw. Ikaw, Zhao Jinsong, kung kaya mong magsisi ang pamilya ako, Hibing Shuang, ay isang aso.
Hindi ito lugar para sa mga pulubi na nararapat puntahan. Lumayas ka na. Bangko ito ay bangko. Ang card na ito ay may 100 bilyon na iniwan sa iyo ni Chairman Zhao. Kung hindi kayo naniniwala, maaari kayong pumunta sa bangko at suriin ang balanse. Pumunta ako para tingnan ang balanse. Pumunta ako para mag-check ng balance. Ano pong serbisyo ang gusto nyo? Mag-check lang akong go balanse. Zhao Jinsong, bakit ikaw? Alam mo ba kung saan ito? Ako ay isang legal na mamamayan. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Mag-transact ako. Kung ganon, ano po? Ano pong serbisyo ang gusto nyong gawin? Gusto ko. Mabilis, may tao ba para i-process ang transaksyon ko? Miss Ma, ano pong serbisyo ang gusto nyo? Aasikasuhin ko na kayo. Nauna ako. Bakit siya ang inasikaso? Alam mo ba ang mauna, siyang pagsisilbihan? Ito ay black card na pang mataas. Ito ay super black card. Imposible tiyak na mali ang nakita mo. Mr. Zhao, pwede ko bang makita ang card ninyo? Naku, ito ay talagang super black card. Walang pagkakamali. Mr. Zhao, pwede bang dalhin ko doon at i-verify? Kasi mahalaga ito. Bahala ka. Sandali lang po kayo. Napakatanga. Wala akong away sa babaeng iyon. Hindi naman siguro ako lolokohin. Ito ay isang pekeng super black card, Zhao Jinsong. Gumawa ka ng pekeng black card, krimen ito, Zhao Jinsong. Ang pagbeke ng black card ay isang krimen. Okay, Hindi dapat. sabi ko hindi lang black card mo ay peke, pati ang business card mo ay peke. Li Ying ha, alam mo ba kung sino siya? Siya ay mula sa Beijing, CEO ng Lee's Group, isang reyna ng negosyo. Ang kanyang business card. Karapat dapat ka bang magkaroon? Kumusta, punong ehekutibong opisyal Chow? Sa wakas, natauhan ka na. Ayoko ring tawagan ka, pero ngayon may nagsasabi, ang Supreme Black Card ay peke. Bakit mo ako dinaya? Ano? Dayain ka? Sinong hayop ang nagsabi? CEO Zhao. Nasaan ka ngayon? Nasa INT Bank headquarters ako. Okay, malapit lang ako. Pupunta ako dyan ngayon. Ni hindi mo alam na ang Supreme Black Card ay nangangailangan ng espesyal na key identification. Hindi mo alam. Anong klaseng sales representative ka? Kailangan kong turuan kayo ng leksyon. Tama na. Kinuha mo na ang peke mong business card. Natawag ka na sa pekeng tawag. Umalis ka na. Pagod ka na ba sa pag-arte? Hindi ka pagod? Nakapagod na nga para sa akin. Darating na si Liying, bakit ka nagmamadali? Sino ka ba sa tingin mo? Isang tawag mo lang. Makakapagpatawag ka kay Liying? Sino ka ba? Nakakatawa talaga. Nandito na ako, Li Ying. Tingnan natin kung sino ang dumating na si Li Ying. Tingnan ko kung sino. Nakakatawa. Nakipagkita si Li Ying kay Mr. Zhao. Ano? Mr. Zhao, Siya? Siya ay Mr. Zhao. Paano ninyo gustong harapin ang mga taong ito? Depende sa inyong kalooban. Tama na, huwag na nating pansinin sila. Hayaan na silang umalis. Mayroon din akong gagawin. Gusto kitang tanungin. Anong problema, Lina? Ting Ting. Yung dating asawa mo, siya pala ay may 100 bilyon. Ay, Lina. Huwag kang magbiro, okay. Yung gwapong iyon, siya. Mula nang ikinasal kami, bukod sa pagiging palamunin, ay nag-aayos ng basurang tindahan niya. Paano magkakaroon ng 100 bilyon? Wang Lina, masyado ka bang walang ginagawa sa trabaho? Huwag mo kaming lokohin. Kung may 100 bilyon ang gwapong iyon, ako naman si Li Ka-shing, kaya tulungan mo akong mag-imbestiga muna.
Seryoso, hindi ko kayo niloloko. Huwag mo siyang pansinin. Itong si Wang Lina, tiyak walang magawa sa trabaho. Tayo na lang kumain. Bakit kayo hindi naniniwala sa sinasabi ko? Nakakainis, hindi kayo naniniwala? Mr. Zhao, ano po ang katanungan ninyo? Gusto ninyong itanong sa akin? Pansamantala, maniniwala ako sa iyo. Hindi mo ba sinabi dati na ang tiyuhin ko ay magmamana ng kanyang ari-arian? Ano-ano ang mga negosyo? Ang pinakamalaking kumpanya sa Haicheng na may halagang 1 trilyong yuan ay ang Sihai Group. Binili ito ni Chairman Zhao ng buo. Ngayon, lahat ng shares ay nailipat na sa iyong pangalan. Maaari kang pumunta bukas sa Sihai Group para sa turnover. Ito ang Sihai Group na singsing ng pagkakakilanlan ng chairman. Ang pinakamalaking kumpanya sa Haicheng, ang Sihai Group. Hindi ba ako nananaginip? Siyempre hindi. Ngayon, ang buong Haicheng ay alam na isang misteryosong bilyonaryo ang bumili ng Sihai Group. Makalipas ang 3 araw, magdaraos ako ng pulong ng lupon para sa lahat ng elite ng Haicheng at ipapakilala ang iyong pagkatao. Itong kotse ay regalo rin ni Mr. Zhao. Pupunta muna ako sa Sihai Group para asikasuhin ang iyong mga gawain. Sa oras na iyon, sina Hiting at Liu Luming ay darating din. Di ba, Hiting, para sa 50 milyon lang makikipaghiwalay ka sa akin. Sana wag kang magsisi sa oras na iyon. Ano? Nagbago na ang may-ari ng Sihai Group. Ano? Nagbago na ang may-ari ng Sihai Group. Ang pagbabagong ito ng Sihai Group, ang buong mundo ng negosyo sa Haicheng, ay tiyak na magbabago ng malaki. Mukhang magbabago na ang Haicheng. Bukas, sumama ka sa akin sa Sihai Group. Dalhin natin ang pamana ng pamilya Liu, ang 1,000 taong Red Lingzi Mushroom, at ibigay sa malaking tao. Maghanda ng malaking regalo. Oo, Kailangan mong sa anumang halaga magtatag ng magandang relasyon sa kanya. Kung ang pamilya Liu ay makakapag-IPO o hindi, ay depende o na sa pagkakataong ito. Oo. Napakagaling. Ang pagkakataon para sa akin, si Hiting, ay dumating na sa wakas. Ang mga tauhan ni Boss Chow ay pupunta agad para sunduin kayo. Huwag magmadali, huwag magmadali. Hindi ko inaasahan na ang dating hindi maabot na Sihai Group ay akin na ngayon. Ito ba ay ang sikat na pinakagwapong lalaki sa Haicheng? Si Tingting ay iniwan ka at hindi ka na sinusuportahan. Aha. Pumunta ka sa Sihai Group para maghanap ng trabaho. Wala nang mag-aalaga sa'yo, di ba? Pumunta ka sa Sihai Group para maghanap ng trabaho. Anong kinalaman mo doon? Zhao Jinsong, hiwalay na tayo. Hindi mali na maghanap ka ng trabaho, pero hindi ka dapat naririto. Ang Sihai Group ay kumukuha ng security guard, pero ang requirement ay edad 20 pababa. Tingnan mo muna ang sarili mo. Karapat-dapat ka ba para maging security guard dito? Sino ang nagsabi sa'yo na mag-a-apply ako bilang security guard? Hiting hiwalay na tayo. Ang mga bagay ko, wala kang karapatang pakialaman. Ni hindi ka karapat-dapat na makialam. Zhao Jinsong, mali ba ang sinabi ko? Sinasabi ko ito para sa ikabubuti mo. Ako, si Zhao Jinsong, pumunta rito may sarili akong gagawin. Hindi nyo dapat pakialaman at manghimasok. Zhao Jinsong, nagpapanggap ka ba? Pumunta ka rito, ang dahilan ay para magmakaawa na magkabalikan tayo. Masasabi ko sa'yo ng malinaw, talagang imposible. Ako ay isang CEO na nagkakahalaga ng 10 milyon at ikaw ay isang nagtitinda ng barbecue. Pabigat ka lang sa akin. Naiintindihan mo ba? Una, pumunta ako rito, hindi para sundan ka. Pangalawa, pumunta ako rito, may sarili akong gagawin. Pangatlo, kayong dalawa, nakakasira ng paningin ko. Umalis na kayo dito. Kayong dalawa, nakakadumi kayo ng mata ko. Umalis na kayo. Wala ka ng pag-asa. Teka, may kailangan ka ba sa Sihai Group? Isang pogi tulad mo. Paano ka naman nauugnay sa Sihai Group? Ah, tama nga. Hindi ka naman tagapulot ng basura, di ba? At pogi na nangangalakal ng basura. Bagay na bagay. Zhao Jinsong, dapat alam mo ang iyong limitasyon. Dapat kang maging praktikal.
Pagkatapos mong hiwalayan ako, baka wala ka nang makain. Ginagawa namin ito para sa ikabubuti mo. Huwag mong gawing kalaban ang tumutulong sa'yo, hindi ka nagpapasalamat. Ang ingay ninyo. Kayo dalawa, lalabas ba kayo ng kusa? O hahanap ako ng tao na magtapon sa inyo? Zhao Jinsong. Nabaliw ka na ba sa sobrang pagdi-divorce? Ito ang Sihai Group. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob maging bastos dito? Ginoong Liu Zhao Jinsong, nabaliw ka na ba? Sige, pinalo mo ako. Ngayon, babaliin ko ang mga paa at kamay mo. Bubunutin ko ang dila mo. Mas masahol pa sa kamatayan ang mararanasan mo. Mga tao. May tao na gumagawa ng gulo sa Sihai Group ninyo. Guard. Sino yan? Anong ingay? Ginoong Leo, Ito ba ang paraan ng Sihai Group sa pagtanggap ng bisita? Pinalo niya ako. Palayasin niyo siya. Ang Sihai Group ay hindi pinapayagan ang mga taong walang kaugnayan sa negosyo na pumasok. Pakiusap, lumabas ka na. Bakit kahit sino ngayon ay pwedeng pumasok sa teritoryo ng Sihai Group? Ang bad trip naman. Sigurado ka ba na hindi mo man lang tinanong kung sino ako at palalayasin mo ako? Sigurado ka, hindi mo man lang itanong kung sino ako, itataboy mo na ako palabas. Tawagin ang mga tao. Ling dali, bumaba ka. Zhao Jinsong. Hindi ka man lang marunong magpanggap. Alam mo ba kung sino si Li Ying? Siya ay mula sa Beicheng, ang panganay na babae ng pamilya Li. Ang nasa likod ng kapangyarihan ng pamilya Li. Sa edad 22, dinala niya ang pamilya Li sa pandaigdigang larangan. Ang pangalan ng isang reyna ng negosyo na lumalabas sa iyong bibig ay isang pag-insulto sa kanya. Liing siya ang aking huwaran. Pero, wala talagang litrato niya na naipalabas. Isang taong tulad niya bakit pupunta sa ating maliit na Haicheng? Ayon sa balita, ang Sihai Group na ito ay binili ni Li Ying. Ang kanyang investigasyon ay napakadetalyado. Sayang nga, hindi sapat ang kanyang kakayahan. Iyon ang tunay na kahinaan. Kapag naibigay ko na ang kayamanan ng ating pamilya Liu kay Boss Lee sa oras na iyon, makakasama natin ang Sihai Group sa malalim na kooperasyon. Ang pamilya Liu ay malapit ng umangat at ikaw ay palaging isang tambak ng putik na hindi kumakapit sa pader. At ikaw ay laging isang tambak ng putik na hindi mapapako sa pader. Kung sa oras na iyon ang pamilya Liu ay yumaman at nagtagumpay, huwag kalimutan na itulak-itulak kami ha. Walang problema. Ang Sihai Group ay hindi makikipagtulungan sa isang taong may mababang kalidad. Ikaw, ano pang hinihintay mo? Palayasin. Gawin mo na baliin ang kanyang mga binti at itapon palabas. Tigil! Tagapamahala Wang siya ang nagdulot ng gulo kanina. Tagapamahala, Wang. Ganito po iyon. Ako ay nagdala para kay pangkalahatang tagapamahala Li ng aming pamana ng pamilya. Ito ay mula sa aming pamilya Liu na pamana ng maraming henerasyon. Maya-maya kapag nakita mo si pangkalahatang tagapamahala, Li dapat magsabi ng magagandang salita para sa akin. Kayo ay nagdudulot ng gulo dito. Ginulo ninyo si pangkalahatang tagapamahala Lee. Kaya ninyo bang panagutan? Kanina ito ang mabahong tindero ng barbecue na gumagawa ng gulo sa inyong Sihai Group at walang kahihiyan na sinabi na pababain si pangkalahatang tagapamahala Li para salubungin siya. Ito ay ang Sihai Group, tagapamahala Wang ng kagawaran ng marketing. Bago ka mamatay, makikita mo ang ganitong mahalagang tao, iyon ay maaaring mamatay na walang pagsisisi. Zhao Jinsong, ginulo mo si pangkalahatang tagapamahala Li, tapos ka na. Ang magandang payo ay hindi makakapigil sa isang taong nakatakdang mamatay. Ikaw ay nagmamadali sa iyong kamatayan. Hindi rin kita maililigtas. Ikaw po si Ji Zhao Jinsong, tama ba? Ako si Li Ying. Ang pangkalahatang tagapamahala isinugo ako para sunduin kayo. tuloy po kayo. Ikaw po si Ji Zhao Jinsong, di ba? Ako si Li Ying, si Presidente Li. Nagpadala sa akin para sunduin kayo. Tuloy po kayo. Hoy, Manager Wang. Isang nagtitinda lang siya ng barbecue. Paano siya makakakilala kay Presidente Lee? Niloloko ka lang niya. Maniwala ka sa akin. Totoo, niloloko ka niya. Tama po, Manager Wang. Kaya kong patunayan. Huwag ipamalita ang hiya ng pamilya, pero ayokong lokohin ka. Ang taong ito ay ang aking dating asawa. Kilalang kilala ko siya. Manager Wang, huwag kang maguluhan. Wala kang karapatang magsalita dito. Walang modo kang tao ka. Sinisante ka na. Manager Wang, bakit niyo ako sisantehin? Buong puso akong nagtatrabaho para sa grupo. Guard. Ilabas siya. Manager Wang, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Sihai Group, mayroon bang ganito kababa ang ugali na kasosyo? Kasosyo, nakakalungkot para sa akin. Ikaw, Simula ngayon, hindi ka welcome dito, Presidente Liu. Ikaw,
Huwag ka na pumunta dito. Manager Wang, sigurado ka? Ipoprotektahan mo siya? Sinasabi ko sa'yo, ako ay mula sa Sihai Group, eksklusibong kasosyo. Para sa isang taong tulad niya, sisiraan ang reputasyon ng pamilya Liu. Natatakot ako na, hindi ba nararapat? Ang pamilya Liu, ano ba sila? Ikaw, Ang 80% ng kita ng pamilya Liu ay lahat galing sa Sihai Group. Kapag natapos ang partnership, ang pamilya Liu ay magbabangkarote agad. tagapamahalawang, patawarin mo kami. Pakiusap, bitawan mo kami. Hindi ako marunong magsalita. Nararapat akong mamatay. Nakikiusap ako. Bigyan ang pamilya Liu ng pagkakataong mabuhay. Ang Sihai Group ay hindi makikipagtulungan sa mga taong ganito. Kababa ang asal. Mula ngayon, putulin mo ang lahat ng ugnayan ng pamilya Liu at Sihai Group. Lahat ng pakinabang at transaksyon. Ang mga proyektong nasimulan at kasalukuyang itigil lahat. Ang pamilya Liu huwag na umasa nakikita pa mula sa Sihai Group kahit isang sentimo. Anong akala mo sa sarili mo? Tingnan mo, papatayin kita ngayon kung hindi na ako si Liu. Protektahan si Chairman Zhao. Pumapatol ka rin kay President Zhao. Ang Sihai Group ninyo, kakapalit lang ng may-ari. Ang iyong posisyon bilang tagapamahala sa pagmemerkado ay nanginginig na. Kanina, gumawa ka pa ng kasinungalingan na si President Lee ay bababa para sumalubong sa kanya. Hindi ka ba takot malaman ni President Lee at parusahan ka? Ikaw, Payuhan kita. Pakawalan mo na ako agad. Kung hindi, kapag nakita ko si President Lee, hindi kita patatawarin. President Lee, bakit ka nandito? Kanina, sinabi ni Wang Wei na kilala mo si Zhao Jinsong. Chairman Zhao, Director Zhao, pasensya na. Ako ang sekretarya ni Director Lee. Pumunta ako para kunin si Director Zhao. Kayo, mga tao ng Sihai Group, bobo ba kayo? Paano ninyo siya ginawang panauhing pandangal? Ikaw. Tama na hindi ako makikipagtalo sa mga hangal. Tara na. Director Liu, ano ang gagawin natin ngayon? Mga tanga, kaya ba nilang baligtarin ang mundo? Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit nila para sumipsip kay Wang Wei. Pumunta upang makita si Li Ying iaalay ang pamana ng aming pamilya Liu at nakuha ang kanyang pabor. Para sa itong si Wang Wei. Walang kwenta. Tama. Ngayon, ang Sihai Group ay kakapalit lang ng may-ari opisyal na magkakaroon ng malaking pagbabago. Si Wang Wei, ang tagapamahala ng kagawaran ng marketing. Tiyak na siya ang unang maaapektuhan. Kapag nakita natin si Li Ying, tingnan mo kung paano ko siya papatayin. Chairman, simula ngayon, ako na ang iyong personal na sekretarya. Para sa anumang bagay, maaari mo akong utusan. Dahil sa utos ng iyong tiyuhin, kaya ko lang sa pulong ng lupon. Ihayag sa lahat ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Sabi niya, ganito para makita mo ang tunay na mukha ng mga tao sa paligid mo, tunay nilang anyo. Ngayon, kailangan munang ipasensya sa inyo. Si Liu Luming ng Liu Group. At si Hiting ng Hang Seng Group ay humihingi ng pagkikita sa inyo. Ang aming Sihai Group ay hindi makikipagtulungan sa ganitong mababa ang kalidad na basurang kumpanya makikipagtulungan. Ang utos ni Director Zhao ay aking utos din. Sige, gawin mo. Opo. Lumabas, bangon at lumabas. Ikaw, isang maliit na security guard, ay may tapang na harangin ang daan ko? Sinasabi ko sa inyo, hindi lang ako supplier ng Sihai Group. Supplier? Ako rin ang nagdadala ng kayamanan para sa inyong General Manager Lee. Sa harap ng Sihai Group, ano ka ba? Sinabi ng chairman namin, ang Sihai Group ay hindi nakikipagtulungan sa mga basurang mababa ang kalidad. Ang sinabi niya ay eksaktong kapareho ng kay Zhao Jinsong. Ano naman? Hindi ba't isang grupo lang ng mga cute? Zhao Jinsong, ikaw pala. Ang masamang dila mo ay sumira ng aking magandang pagkakataon. Kumpiha. Mas mabuting mag-ipon ka ng lakas at pag-isipan mong mabuti kung ano ang gagawin mo pagkabangkarote mo. Bilisan mo? Lumabas at mabilis na. Bilis. Lumayo ka. General Manager Liu, ano na ang gagawin natin ngayon? Tinatanong mo ako, sino ang tatanungin ko? Dito na lang tayo maghintay. Hindi magtatagal, si Zhao Jinsong ay mapapaalis din. Tayo na, doon tayo maghintay.
Ingat po kayo. Mamahaling kotse. Zhao Jinsong, paano niya kayang bumili ng ganito kamahal na kotse? Baka naman, may relasyon talaga siya kay Li Ying. May relasyon. Kung totoo ito, kami niya ay hindi pa nakakakuha ng diborsyo. Paano magiging posible iyon? Matagal ka nang kasal sa kanya. Kung kilala niya si Li Ying, isang malaking tao, hindi mo ba alam noon pa? Tama rin. Siya ay isang ganap na cute. Pero saan niya nakuha ang napakaraming pera? Ninakawan ka ba niya? Ang unang bagay na gagawin ko kapag naging pinakamayaman ako, ano ba yon? Siyempre, bibili ng bahay. Ay, pagkatapos ng diborsyo, wala man lang matirahan. Ay naku! Tingnan mo, yung tao, bayaw ba yun? Anong bayaw? Ang ate mo at itong mayaman, naghiwalay na, kulang na lang ang formal na papel. Ginoong Zhao, pumirma po kayo rito at ang bahay ay sa inyo na. Ay nako, ang bahay dito, minimum na 10 milyon bawat isa. Hindi naman siya pumunta para bumili ng bahay, di ba? Ano? Tara, samahan mo akong tingnan. Si! Ito po ang titulo ng bahay ninyo. Aba, ikaw! Ikaw itong iniwan ng anak ko. Nagwapo, ibigay mo ang pera. Anong pera? Ikaw, Zhao, nagpapanggap kang walang alam. Saan ka nakakuha ng pera para bumili ng bahay at kotse? Tiyak na ninakaw mo yan sa ate ko. Oo, ikaw at ang aking anak ay nagpakasal. Nang maraming taon ngayon hiwalay na kayo. Bakit mo pa ginagastos ang pera ng anak ko? Hindi ko binastos kahit isang sentimo ni Hiting kung hindi kayo naniniwala. Tawagan ninyo siya. Nanay, itong palamuning walang utang na loob, di hanapin natin ha. Ikaw itong walang modales. Ang nanay mo hindi ka tinuruan. Ako ang magtuturo sa'yo. Hinampas mo ako? Ako ay bayaw mo. Dati, itinituring kitang kapatid ni Hiting nagkamali ka. Ako ang sumalo nagkautang ka sa sugal. Ako ang nagbayad, pero ikaw. Araw-araw, pinagtatawanan mo ako. Ngayon, hiwalay na ako sa ate mo. Ano ka ba? Ikaw itong gwapo. Alam ko na matagal nang hindi ka mabuting tao. Ngayon, pati ang bayaw mo at ang biyenan mong babae pinapangahas mong apihin. Isuli mo sa akin ang titulo ng bahay. Hindi. Ang titulo ay akin. Titulo ng aming pamilya ito. Tama. At ang sasakyan sa labas, sa amin din iyon. Ang titulo, nasa akin. Ang bahay, ay akin. At pinapangahas mong kunin sa akin, hindi pwede. Sinabi ko na sa ate ko, nagpadala na ako ng mensahe. Pagdating ng ate ko, tingnan natin kung paano kanya pahihirapan. Sasabihin ko ulit ibinalik mo ang titulo ng bahay. Zhao Jinsong. Ninakaw mo ang pera ko para bumili ng kotse at bahay. Paano ka ngayon nangangahas na saktan ang nanay ko at kapatid? Hiting nagtataka ako. Kailan ako nagnakaw ng pera mo? Bakit mo sasabihin ninakaw ko ang pera mo? Nakacheck ko lang. Lahat ng pera sa account ko ay nawala na lang. Kung hindi ikaw, sino? Zhao Jinsong, sinasabi ko sa iyo, kami ay diborsyado na ngayon. Ngayon, ninakaw mo ang pera ko. Ito ay krimen. At nagsumbong na ako sa pulis. Kung ngayon ay maayos mong ibabalik lahat ng pera at humingi ng tawad sa nanay ko at kapatid. Humingi ng tawad sa nanay ko at kapatid. Pwede kitang patawarin. Tama, ate, siya ang nagnakaw. Sinaktan niya ako kanina. Papaluhod ko siya ngayon at magpatira pa sa akin at ibalik ang pera sa amin. Tama, lumuhod ka sa akin. Nakakatawa talaga na walan kayo ng pera. Bakit sasabihin ako ang nagnakaw? Hiting ilang taon tayong kasal, kailan ako kumuha ng kahit piso, kahit sentimo mula sa iyo? Maaari mo bang ilagay ang iyong kamay sa iyong konsensya at sabihin, ano naman? Hindi mo ginagastos ang pera ko ay dapat mong gawin. Hiting nakakadiri ka talaga. Nakakadiri ang buong pamilya mo. Mga tao kayo. Ikaw, gwapo, naglakas loob kang sumigaw sa amin? Gwapo, lumuhod ka. Narinig mo ba? Dali, lumuhod ka. Kayo, karapat-dapat bang paluhurin si Chairperson Zhao?
Ginoo, siya yan. Ninakaw niya ang pera ng ate ko. Hulihin ninyo siya. Ang mga taong tulad niya ay dapat barilin. Huwag siyang pakawalan ng basta-basta. Ating sisiyasatin ang katotohanan. Kailangan lang ninyong makipagtulungan sa aming trabaho. Kayo ba ay may karapatang paluhudin si Mr. Zhao? Ang ganda ng babaeng ito. Sino siya? Sus! May taong mas maganda pa sa ate ko. Miss He, si Heating, presidente ng Hengsin Group, ang dating asawa ni Chairman Zhao. Anong ibig mong sabihin? Sabi mo ninakaw ni Chairman Zhao ang pera mo? Tama, ang perang pambili niya ng kotse at bahay ay ninakaw niya sa akin. Tiyak, Pero ayon sa aking pagsisiyasat, ang iyong kabuuang assets ay nasa 20 million. tama. Kung gayon, malulutas na ang kaso. Ang pagkawala ng pera ni Miss He ay walang kinalaman kay Chairman Zhao. Itong babae, kahit hindi ko alam kung sino ka o saan ka galing. Pero dapat may ebidensya ang sinasabi mo. Hindi pwedeng basta-basta ka lang magsabi ng ilang salita at baluktutin ang katotohanan. Naiintindihan mo? Ang bagay na ito ay simple lang. Yung kotse ni Director Zhao na nakapark sa pintuan. Ikaw, malamang hindi mo kayang bilhin. Ano? Ginoong Zhao, yung gusto mong bilhin kanina ay ang villa namin sa Tianfu number 1. Ito ang katotohanan at ebidensya. Nasiyahan ka ba? Imposible kayo ay tiyak na inupahan niya mga artista, di ba? Ang bagay na ito ay wala nang kinalaman sa iyo, Ginang He. Mabuti na lang nag-imbestiga ako para sa iyo. Ang iyong kapatid na lalaki na si Mr. He, Bing Shuang. Isang linggo ang nakalipas, may utang na pagsusugal na 20 million. Kahapon lang ay nabayaran na kung saan napunta ang pera mo. Sa tingin ko, dapat mong tanungin siya. Ikaw ang nagnakaw ng pera ko. Ate, hindi ako. Pulis! Inirereklamo ko si Gi Eng, He Li Juan, at si Ji, He Bing Shuang. Sinadyang manira kay Ji, Zhao Jinsong. Balak na magkasamang manloko ng 20 milyong piso. Ito ang ebidensya. Tumanggi kaming makipag-ayos. Diretsong kasuhan. Ate, kasalanan ko lahat. Kasalanan ko ang pagsusugal at nagkautang ako sa sugal. Kung hindi ko babayaran ang pera sa kanila, papatayin nila ako. Ate, iligtas mo ako. Ayokong madakip. Iligtas mo ako. Anak, wala akong alam. Kailangan mo kaming iligtas. Ako ang nanay mo. Hindi mo kami pwedeng pabayaan. Ji Zhao, ito po ang inyong mga gamit. Salamat, pulis. Sumama kayo sa akin. Ate! Ate! Iligtas mo ako? Zhao Jinsong, sinadya mong maghiganti sa akin. Tama ba? Dahil gusto kitang hiwalayan, ipapakulong mo ang nanay ko at ang kapatid ko sa bilangguan. Wala ka bang konsensya? Lahat ito ay sila, kasalanan nila yan, wala akong kinalaman. Kung hindi nila ginawa ito ngayon na manggulo sa akin, hindi rin sila mapupunta sa kulungan. Di ba? Ito ay sarili nilang kasalanan. Zhao Jinsong, tumahimik ka. Hindi kita pinapayagang sabihin iyan. Ang nanay ko at kapatid ko. Ah, magaling. Kaya pala madali mong pumayag na hiwalayan ako. Dahil sumama ka sa babaeng ito. Bini-bini? Pinaalalahanan kita ng mabuti. Huwag kang magpalin lang sa kanya. Palamunin siya. Wala siyang alam. Pagkatapos naming ikasal, naglalaba at nagluluto lang siya. Talagang isang malaking gwapo. Miss He, ang usapan namin hindi na kailangan ng iyong malasakit. Ang ina mo at kapatid mong lalaki ay naghihintay pa sa iyo na iligtas sila. Zhao Jinsong, kakahiwalay lang natin, ay sumama ka sa babaeng ito. Nagsasama kayo. Pinagtataksilan mo ako. Manloloko. Iting, gusto ko namang itanong sa iyo, noong hindi pa tayo hiwalay, ay sumama ka kay Liu Luming, nagsasama kayo. May konsensya ka ba? Pinagtataksilan mo ako? Nakakatawa. Iyon ay para sa aking karera. Sa madaling salita, iba sa iyo. Chairman Zhao, sana wag mong sisihin ang aking pagkukusa. Ayos lang. Bakit ka pumunta? Pumunta ako para makipag-usap sa iyo. Sige, umalis na tayo. Chairman, ang Sihai Group ay naghahanda ng isang proyekto na may 3 bilyong puhunan na Happy Valley Project. Kailangan ninyong kumpirmahin ang lokasyon ng pagpapaunlad. Dito na lang sa lugar na ito. Sige, aayusin ko na agad ang demolition. Ah, siyang ka pala. Ang mga kumpanya sa Haicheng na may kaugnayan sa konstruksyon ay nag-aagawan para sa proyektong ito. Sa lobby sa ibaba ay nagtipon na marami ng tao. Gusto ba ninyong tingnan? Hindi na, itong usapin. Ikaw na ang bahala. Opo.
Sa makalawa, ang pulong ng lupon. Una, ihayag ang inyong pagkakakilanlan. Ikalawa, tukuyin ang kasosyo para sa Happy Valley proyekto. C. Xiaofang, sa tingin mo, magtatagumpay ba tayo ngayon? Ang Sihai Group ay nagpalit ng may-ari, tapos naglabas sila ng isang malaking proyekto na 3 bilyon. Kung makakasosyo natin sila, kahit maliit na bahagi lang, sapat na para kumita tayo. President He, ang kakayahan ng Hengsin Group natin, tiyak na makikita ng Sihai Group. Kung ang Hengsin natin ay makakasosyo ng Sihai Group, ang Hengsin Group natin ay tataas na parang rocket. Zhao Jinsong, Talagang hindi ka mawala-wala, ha? Sinundan mo ako hanggang sa Sihai Group. Zhao Jinsong, hiwalay na kayo ni President He. Alam kong hindi ka kontento. Kung tutuusin, si President He ay isang CEO na nagkakahalaga ng 10 milyon, habang ikaw ay nagbebenta lang ng barbecue. Pero ganoon talaga. Payo ko sa'yo. Mas mabuting harapin mo na ang katotohanan. Ako. Alam ko kung ano ang sasabihin mo. Ang pagpupumilit mo sa akin, ay gusto mo lang na magbalikan tayo, di ba? Sinasabi ko sa'yo, imposible yan. Gusto ko lang sabihin, hindi ako pumunta para sa'yo. Huwag kang masyadong assuming. Ang nakakahiya naman. Ayaw mo pa umamin, di ba? Simula nung naghiwalay tayo, lahat ng ginagawa mo ay kontra sa akin, binibigyan mo ako ng problema. Una, humanap ka ng babae para umarte kasama ka. Tapos, ipinakulong mo ang nanay ko at kapatid ko. Ginipit mo ako ng ganito, hindi ba gusto mo lang na makipagbalikan ako sa'yo? Talagang hindi ako papayag na manalo ka. Ang aming CEO na si He ay makikipagtulungan na sa Sihai Group. Sa oras na iyon, ang buong Haicheng ay hahangaan siya. Sa kanyang kakayahan, talagang nasa taas siya at hinahangaan ng lahat. At ikaw, isa ka lang ordinaryong tao na walang kwenta. Hindi ka talaga bagay sa kanya. Magiging pabigat ka lang sa kanya. Kayo ay humihingi rin ng partnership sa Happy Valley? Talagang may masama kang balak, masyado kang malalim mag-imbestiga. Ano, gusto mong sirain ito? Sinasabi ko sa'yo, pwedeng wala kang kakayahan, ngunit hindi ka dapat maging masama. Ngayon, lumabas ka sa bahay ko. Kung hindi, itatapon ko lahat ng gamit mo. Tama na. Umuwi na lang tayo at maghintay ng balita. Naiinis ako kapag nakikita siya. Tara na. Hiting, sa pulong ng lupon. Magiging malinaw na ang lahat, sana hindi ka masyadong magsisi. Hindi ka masyadong magsisisi. Anong nangyari kay Secretary Lee? Chairman, si Hiting ng Hengsin Group, kani-kanina lang, humihingi ng partnership. Gusto ng 50 million na partnership share. Sa tingin ninyo, papayag ba tayo? Payagan mo na siya. Isipin mo na lang na kompensasyon para sa kanya at sa bata. Si, ipapahayag ko ito sa pulong ng lupon sa Makalawa. Ipapahayag ito. Oo nga pala. Pakisabi sa pulisya. Ayokong sa kanilang pamilya magkaroon pa ng anumang gulo. Kadiri. Sige, Chairman Zhao. Nalaman ko na kayo ni Miss Hiting ay hindi pa kumukuha ng divorce certificate. Ang bagay na ito ay kailangan ko bang asikasuhin para sa inyo? Ang bagay na ito, ako na ang bahalang ayusin. Si. Zhao Jinsong. May feelings ka pa ba sa kanya? Mukhang kailangan kitang tulungan. Zhao Jinsong, bakit ka nandito? Hindi mo ba sinabi na ngayon ako dapat lumipat? Sinabi na sa akin ni Mr. Liu. Dahil sa iyo, na-offend mo ang Sihai Group. Kaya tayo pinalayas ng ganoon. Alam mo ba, dahil sa iyo, nasira ang partnership ko sa kanila. Hiting, 30 taon na tayong kasal. Naniniwala ka ba talaga sa sinabi ni Liu Luming? Hindi ako naniniwala na si Mr. Liu ang makakatulong sa akin. Maniwala ba ako sa iyo? Isang gwapong lalaki. Alam mo ba, dahil sa iyo, nadamay ako. Kailangan ko ngayong magmakaawa kay Mr. Liu. Kung hindi, alam mo ang nawala sa aking gaano kalaki.
Ako nga ang chairman ng si High Group. Kiting, ano ang kailangan mo? Maaari kong tuparin. Hindi ba laging gusto mo ang board invitation ng si High Group? Maaari kitang tulungan. Ayan. Ito ang si High Group board invitation. Pwede mong isama ang anak mo. Ikaw ang chairman ng si High Group. Bakit hindi mo sinabi na ikaw ang Jade Emperor? Ano bang oras na? Nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Alam mo ba, ano ba ang sinasabi ng iba tungkol sa akin? Na ako, si Hiting, ay nagpakasal sa isang napakagwapo. Ikaw ang pinakasalan ko. Sinira mo ang buong buhay ko. Ngayon, magdi-divorce na tayo. At nagpapabigat ka pa sa akin. Ikaw ang nasa buhay ko na isang mansa. Anong karapatan mong kunin ang larawan ko? Hindi ka karapat-dapat. Hiting, wala pa tayong divorce paper. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang sa ganitong paraan ay hindi mo ako hiwalayan? Maghiwalay na tayo. Hiwalayan mo ako. Pinirmahan ko na ang divorce agreement. Hindi ba gusto mong dumalo sa board meeting ng si High Grupo? Tutuparin ko ang kagustuhan mo. Isa itong kompensasyon para sa iyo at sa anak natin. Wala kang pinagaling. Ang pagsisinungaling mo ay talagang dumami. Alam ko. Ngayon, ano man ang sabihin ko sa iyo, hindi ka maniniwala. Dapat, ang gusto ko sana ay, sa pulong ng lupon sabihin ang lahat ng totoo sa iyo. Ngayon, mukhang hindi na ito kailangan. Dahil gusto mong maghiwalay tayo. Ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Bukas, pupunta tayo sa civil registry para kumuha ng divorce certificate. Sabi mo yan. Halika. Ang ganda talaga. Kunan mo ako ng litrato. Ikaw talaga. Ano sa tingin mo, mananatili ba tayong ganito na masaya magpakailanman? Siyempre naman. Alam mo ba ang sinasabi ng iba sa akin? Sinasabi nila na ako, Hiting, ay nakapag-asawa ng isang napakaguwapong lalaki. Nang pakasalan kita, sinira mo ang buong buhay ko. Ngayon na hiwalay na tayo, dinadamay mo pa ako. Ikaw, ay ang mantsa sa aking buhay. Anong karapatan mong kunin ang litrato ko? Hindi ka karapat-dapat. Hiting. Mahigit 30 taon na. Hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari. Nakakatawa talaga. Zhao Jinsong, mula ngayon, hindi na tayo mag-asawa. Ayaw ko nang makita ka ulit. Lalo na ayaw ko na si Zhao Fuyang ay magkaroon ng ama na sinungaling. Mangyaring mula ngayon, mawala ka na sa aking mundo. Lumayo ka sa akin at sa anak ko. Ting Ting. Sundo na kita. Tara na. Hindi ba ito yung gwapong lalaki? Sa wakas, naging matino ka at hiniwalayan mo si Ting Ting. Sa susunod na mga araw, ikakasal na kami ni Ting Ting. Ang lalaking tulad mo ay walang karapatan na dumalo sa aming kasal. Sa natitirang bahagi ng iyong buhay, maghintay ka na lang na maging binata ka magpakailanman.
Sa natitirang bahagi ng buhay ko, maghihintay na lang akong maging single. Chairman Zhao. Magandang araw, Chairman Zhao. Zhao Jinsong, ano bang ginagawa mo? Manager Chow, ito ang mga pinili ko para sa iyo, mga kandidatang mapapangasawa. Sa pagkakataong ito, siguraduhin mong tama ang iyong pagpili. Huwag na ulit mapagkamalan ang isda bilang perlas. Zhao Jinsong, ano ang ibig mong sabihin? May kinalaman ba sa iyo ang mga babaeng ito? Sinasadya mo talagang inisin ako. Miss He, gusto mong makiusap na uminom ng alak ng kasal? Siyempre, malugod naming tinatanggap ang aming Chairman Zhao. Pagkatapos ng lahat, hindi tayo tulad ng pag-uugali ng iba na kasuklam-suklam. Mag-ingat ka na lang. Ako ay ang Liu Group Chairman ng Liu Group. Lakas loob mo akong insultuhin? Naghahanap ka ba ng gulo? Ikaw, lakas loob mo akong saktan? Liu Group! Ano ba yung Liu Group? Wala iyon. Ano ba ang Liu Group? Pinalo mo ako? Ang cute mo talaga. Tumigil na tayo. Tara na. Karapat-dapat ka ba? Nakaangat ka. Nakakainis. Galit na galit ako. Sino yung babaeng yan? Aalamin ko kung sino siya at gagawin ko siyang miserable. At yung Zhao Jinsong na yan, kumuha ng mga artista. Akala nila mas mataas sila sa akin. Na-enjoy nila ang pagganap dito. At Zhao Dong pa, hehe. Pwey, nakakatuwa naman, hehe. Liu Zong, yung invitation ng Sihai Group, pwedeng gawing teki. Bakit mo tinatanong yan? Yung invitation ng Sihai Group may espesyal na pulang selyo, hindi mapeke. Hindi rin ito pekein ng ordinaryong tao. Kung talagang malaman ng Sihai Group, tiyak na permanenteng iba ng Sihai Group. Kapag nangyari iyon, wala nang pagkakataon na bumangon. Parang patay na rin. Pero kanina ko lang nakita, yung plate number, parang sa Sihai Group. Zhao Jinsong, Zhao Jinsong. Talaga, niloloko mo ako. Anong chairman ng Sihai Group? Ikaw ay isang malaking sinungaling. Ting-ting, huwag kang mag-alala. Bukas, ang Sihai Group. Imbitasyon sa pulong ng lupon. Nakakuha na ako ng 2. Bukas, sasamahan kita. Talaga nga. Magpakasal kay Liu Zong. Iyon ang pinakamatalinong desisyon ko. Chairman, ang pulong ng lupon para sa iyo ay malapit nang magsimula. Pumasok na tayo. Sige. Ma'am, ang inyong imbitasyon? Ako pa, mawawalan ng 2 imbitasyon? Anong nangyayari? Sige. Imbitasyon. Zhao Jinsong, kayong 2 ay nangangahas pang humarap sa akin? Talagang naghahanap kayo ng kamatayan. Talagang nakakatawa. Kailangan pa talaga ng sampal para matauhan. Ikaw, sinampal mo pa ako? Ang hindi gumagalang kay Chairman Zhao ay dapat sampalin. Sanggol. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang resulta ng pagtatalo sa akin. Zhao Jinsong, naghahanap ka ng gulo. Bitawan mo ako. Malapit nang magsimula ang pulong ng lupon. Bawal ang maingay. Kung hindi, aalisin ang inyong kwalifikasyon. Taga na, Liu Zong. Zhao Jinsong, anong ginagawa mo dito? Hindi ka pa ba sumusuko? Walang imbitasyon. Hindi makakapasok sa Sihai Group. Ngayon ay ang Sihai Group para sa bagong chairman ay may pulong ng lupon. Kayong 2 sanggol. Isa ay mahirap na nagtitinda ng barbecue. Isa ay hindi kilalang sanggol.
Sa tingin ko, kayong dalawa ay hindi alam ang itsura ng imbitasyon, di ba? Kahit itsura ng invitation, hindi mo alam? Oo nga, Zhao Jinsong. Tan, hindi mo naman gustong kumuha ng 2 peking invitation para makapasok. Si High Group ay hindi ka hahayaang gawin iyan. Ito ay nilagdaan mismo ng chairman. Nasulat na special invitation. Ano? Ito ay isinulat mismo ng chairman. Pero ito, Oo, nilagdaan mismo ng chairman. Ang invitation. 2 piraso lang. Sige, pasok. Sige. Paano ka nagkaroon ng special invitation? At ibinigay mo pa sa 2 taong ito? Alam mo ba kung ano ang special invitation? Ang ibig sabihin nito? Kapag mayroon ka nito, ang gusto makuha ang partnership sa Si High Group ay napakadali lang. pero ang 2 invitation na ito ay ibinigay sa akin ni Zhao Jinsong. Ano? Ibinigay ni Zhao Jinsong sa iyo? Paano naman naging posible iyon? Kung may invitation siya, bakit niya ibibigay sa iyo? Tara. Zhao Jinsong? Sino ka ba talaga? Bakit ngayon, para akong hindi ka kilala? Ano pa ba ang itinatago mo sa akin? Ako si Zhao Jinsong. At palagi. Ang pulong ng lupon na ito ay inorganisa ng Si High Group. Ang Si High Group, hindi pa katagal, ay nagkaroon ng bagong may-ari. Tiyak na marami ang nagtataka kung sino ang bagong may-ari ng Si High Group. Sino kaya? Ang galing, ngayon ko na makikita si Liying. Siya palagi ang aking idolo. Hindi ko alam kung anong klaseng babae, anong klaseng lalaki ang karapat-dapat sa kanya. Si Li Ying ay nagmula sa kabisera, ibig sabihin may nakita siya sa Haicheng. Kailangan lang nating sumunod sa kanyang mga yapak. Para kumita ng pera ay napakadali lang. Gusto mong kumita ng pera, madali lang yan. Tama, si Liying ay 22 taong gulang. Simula nang pumalit siya sa pamilya Li, bawat investment na ginawa niya ay hindi kailanman nabigo. Hindi lang alam ang maliit na Haicheng na ito kung ano ang nakita niya dito. Basta noong dumating ako, espesyal na pinagbilinan ako ng tatay ko na dapat makipag-ayos ako sa kanya. Ang pag-IPO ng pamilya Liu ay nakadepende sa kanya. Zhao Jinsong, kahit nahiwalay na tayo, pero gusto pa ring payuhan kita, ang mga dumalo sa pulong ng lupon ngayon ay mga importanteng tao sa Haicheng. Ikaw, sa likod, huwag kang manggulo sa akin, para hindi ako madamay. Naiintindihan mo ba? Zhao Jinsong, hindi ba iyon ang walang kwentang ex-husband ni He? Oo nga. Mukhang kay He, sa ex-husband niya, may natitira pang pag-ibig. Si High Group ay nagdala pa siya rito. Tama na. Siguradong si He ang nagdala sa kanya para makakita ng mundo. Ang ganitong tao, baka natatakot sa pangalan ni Director Lee, kaya nang hina ang tuhod niya. Ikaw, cute mo. Anong tinatawa mo? Susunod, ipakilala natin, si Binibining Liying sa entablado. Paano naging ikaw? Ikaw si Liying? Ikaw ay mula sa Si High Group, ang bagong chairman. Pasensya na at binigo ko kayo. Ang bagong chairman ng Si High Group ay ibang tao. At ako lang ang sekretarya niya. Na ang business queen na si Liying ay magsisilbi bilang sekretarya niya. Ang chairman na ito, sino ba talaga? Sino ba siya? Ang mga inapo ng Leo ay nagkasala. Dapat magbayad ng halaga. Anong gulo ang ginawa mo sa labas? Ngayon, ang Si High Group ay handang ibigay ang lahat upang sirain ang pamilya Liu natin. Sino ba ang nagalit mo sa labas? Tatay, hindi ako. Si Li Ying. Ano? Si Li Ying? Nangangas kang galitin siya? Kung hindi ka humingi ng tawad sa kanya ngayon,
hintayin mong mabangkarote ang pamilya Liu? Tapos na. Tapos na ang lahat. Tapos na. Tapos na lahat. Si Hiting, kumusta na? Nagsisisi ka ba? Hempe, ano ang dapat kong pagsisihan? Zhao Jinsong, hindi mo kailangang maghiganti sa akin sa pamamagitan ng paglapit kay Li Ying. Ang ginagawa mo ay magpapababa lamang ng tingin ko sa iyo. Ako ang nakipaghiwalay sa iyo. Galit na galit ka sa akin. Pero ano ang mali sa ginawa ko? Ang ibig mong sabihin, nagkaroon ka ng relasyon sa labas ng kasal, ay kasalanan ko ba, Hiting? Tama na. Anong silbi ng pagsasabi mo ngayon? Kung talagang nirerespeto mo ako, hindi mo dapat isama ang ibang babae na magyabang sa harap ko para inisin ako. Respetuhin ka. Si Liu Luming. Noong hindi pa tayo hiwalay, may relasyon na kayo sa labas ng kasal. Nirerespeto mo ba ako? Sa madaling salita, Zhao Jinsong, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Ang babaeng tulad ni Li Ying ay hindi mo kayang panatilihin. Malaki ang pagkakaiba niya sa iyo. Paano kanya magugustuhan? Sa iyo, para lang laro lang. Hiting, bakit hindi mo mabago ang ugali mo? Bakit mo ako minamaliit ng mayabang pagkatapos nating magpakasal? Parang nagbago ka ng tuluyan. Sa trabaho, hindi ka kumakain at natutulog. Ako naman, tinatrato mo ng mayabang. Ngayon, pakiramdam ko talagang hindi na kita kilala. Zhao Jinsong, kailangan mo bang sa okasyong ito sabihin ang mga bagay na ito? Ano naman, gusto ko lang itanong sa iyo, bakit mo ako minamaliit ng mayabang? Bakit ka ganyan? Na mayabang at minamaliit ako. Gusto ko namang itanong sa'yo. Ano ang karapatan mo? Anong kwalifikasyon mong igalang kita? Tingnan mo ang bawat isa rito. Sino sa kanila ang hindi mas magaling sa'yo? Ako ang presidente ng Hengxin Group. Si Li Ying, napakabata pa ay naging reyna ng negosyo. At ang chairman ng Sihai Group ay isang taong maladyos kung ikukumpara sa'yo. Parang langit at lupa ang layo, ikaw at ang bawat isa rito ay hindi magkasing antas. Naiintindihan mo ba? Ipinapahayag ko. Ang bagong chairman ng Sihai Group ay Ginoong Zhao Jinsong. Ano, Zhao Jinsong. Siya ang chairman ng Sihai Group. Ginanghi, matagal ko nang sinabi, siya ay sobra para sa'yo. Nalinlang kayong lahat sa kanya. Peke siya. Peke siya. Ano ang sinabi mo, tagapamahalawang? Mga pulis, ako ay mula sa Sihai Group, si Wang Wei, tagapamahala ng pagmemerkado. Sa tabi nila, matagal nang nagtitiis at nagtatago. Sa wakas, nakalap ko ang ebidensya. Inaakusahan ko si Zhao Jinsong, nagpapanggap bilang chairman ng Sihai Group. Dalhin na. Ikaw, chairman? Hindi ka karapat-dapat. Puwe. Zhao Jinsong, pinapayuhan kitang umamin ka na sa kasalanan mo. Ayaw kong sa hinaharap, si Zhao Fuyang ay magdala ng titulong anak ng manloloko. Kahit hiwalay na tayo, pinapayuhan kitang gampanan ang responsibilidad mo. Bigyan ang anak natin ng magandang halimbawa. Chairman Jin. Sihai Group, narito ang singsing ng chairman. Sino ang maglalakas loob? Sihai Group, narito ang singsing ng chairman. Sino ang may ganang maging bastos? Ito ang Sihai Group. Ang singsing na ito ay para lang sa chairman. Lumitaw na ang singsing. Ang pagkatao ng chairman ay tiyak na. Wow! Hindi makapaniwala. Siya talaga ay chairman ng Sihai Group. Kung gayon, hiwalay na siya kay Presidente He. Single siya, single din ako. Hindi ba ako? May pag-asa pa? Zhao Jinsong, talagang may malubhang sakit ka. Wala nang lunas. Nasa bingit ka na ng kamatayan. Gagamit ka pa ng peking singsing para lokohin ang lahat. Tama na ba? Tama, lahat. Maging alerto kayo. Huwag kayong maloko ng manloloko na ito. Sanay na manloko. Walang hiya. Walang hangganan ang kawalan ng hiya. Kaya,
Paano mo gagamitin ang singsing na ito para patunayan ang iyong pagkatao? Ito ay totoo. Ang singsing na ito ay baka. Ninakaw mo? Paano mo mapapatunayan na ang singsing na ito ay hindi mo ninakaw? Paano mo mapapatunayan? Ang singsing na ito ay hindi mo ninakaw? Ako. Talaga? Ikaw, isang tindero ng barbecue. Paano mo mapapatunayan na totoo ang singsing na ito? Sa tingin ko, ang singsing na ito ay gawa-gawa mo lang. Mga kasamahan, sa Sci-Hi Group, nanatili ako ng 20 taon. Ang singsing ng chairman, ano ang itsura? Ay pamilyar na pamilyar ako. Ito, ay peke talaga. Tagapamahala Wang ay nakita ang Sci-Hi Group na lumalago. Ang kanyang sinabi, tama iyan. Tama, tama. Paaring magpanggap na chairman. Sa tingin ko ay nangongolekta ng basura. Anong basurang iyan? Pinupulot mo. Magpanggap na pinakamataas singsing ng chairman. Sa tingin ko, si Zhao Jinsong ay gustong sa harap ng kanyang dating asawa, magyabang, para bumalik ang dating asawa. Ngunit hindi inaasahan na nahuli ni tagapamahala Wang ang panloloko, dinala ang pulis para arestuhin. Kayo. Pulis, dalhin na ninyo siya. Ang taong tulad niya ay hindi dapat pumupunta sa lugar na ito. Dinudumihan ang ating paningin. Oo nga. Mahal ang ating oras. Kinakalkula kada segundo. Ang sama ng kapalaran, pulis, arestuhin siya, ipakulong na siya. Teka. Tumigil ka. Pakawalan mo siya. Bitawan mo siya. Bigyan mo ako ng isa agad, ng chairman at ni Director Zhao, ulat ng pagsusuri ng DNA. Kailangan ko ito sa loob ng 3 minuto. Oo, Ma'am Lee. Tigilan mo siya, bitawan! Ito ay ang pinaka-autoridad na institusyon sa Haicheng na naglabas ng ulat ng bloodline test. Tapos na. Tapos na? Tapos na? Tapos na? Lahat ay tapos na. Ulat ng DNA. Ang gumawa ng peking isa ay napakadali lang. Hindi ba't napakadali lang? Wang Wei, bago ka magyabang, isipin mo muna kung gaano ka kahalaga. Liying, mas mabuting mag-alala ka na lang para sa sarili mo. Ginagawa mo ito para sa kabit mo na todo-todo. Ginagawa mo ang buong acting. Talaga namang professional kayo, ano? Tama. Pati yung singsing, pati DNA. Ang dami niyong props, no? Muntik na naman akong maloko ng mga to. Narito ang testamento ni Director Zhao. Narito ang testamento ni Chairman Zhao. Ito ay nagpapatunay na si Zhao Mingyang. Pagkatapos ng aking kamatayan, ang posisyon ng chairman ng Sci-Hi Group ay ipinamana sa aking pamangkin, si Zhao Jinsong. Ito mukhang totoo ito. Ido. Kaya si Chairman Zhao may plano na pala. Kami ay masyadong mapurol pa. Ano si Chairman Zhao? Talaga bang ang kanyang tiyuhin? Wang Wei, di ba? Ikaw ay sangkot sa kaso ng pandaraya, panunuhol at katiwalian. Ngayon ay formal ka naming inaabisuhan. Ikaw ay inaaresto. Dalhin siya. Opo. Mga kasamang pulis, mukhang nagkakamali kayo, di ba? Tiyak ang ebidensya. Kung may sasabihin ka, sa istasyon na ng pulis sasabihin. Mga kasamang pulis, talagang mali ang akusasyon. Ako ay isang mabuting mamamayan. Hindi ninyo dapat pabayaan ang mamamayan. Lakad. Galit ako sa inyo. Hintayin ninyo ako. Hindi ko kayo palalampasin. Jinsong, pasensya na. Pero mahal kita, Jinsong. Maniwala ka sa akin. Yiting. Tapos na tayo. Hindi ba? Hindi, Jinsong. Mahal pa rin kita. Mag-usap tayo ng maayos. Kahit na hindi mo ako iniisip. Isipin mo ang ating anak. Hindi siya maaaring mawalan ng tatay. Jinsong, alam kong mali ako. Bumalik tayo sa dati, di ba? Hindi ba ito ang lagi mong inaasam? Bumalik na lang tayo sa dati, di ba? Hindi naman ito ang lagi mong gusto, di ba?
Umuwi ka na sa akin. Sa bahay natin. Bumalik tayo sa dati nating relasyon. Payag ka ba? Iting. Gising na. Tapos na tayo. Wala na tayong relasyon. Bakit? Bakit ba ako naging tanga? Jinsong. 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 May sasabihin ako sa'yo. Kung tatanggapin mo ako. Oh. Alam mo na sasabihin ko. Pero, diborsyada ako. At may anak ako. Ayos lang yon, Ling. Basta mahal natin ang isa't isa, hindi problema ang mga yon. Sa pag-ibig, pagkatapos nating ikasal, unti-unting sisigla. Naniniwala ako. Magiging isang mabuting tatay ako. Aalagaan ko rin ang mga anak natin. Papa. Kasalanan mo ito na late ako sa paggising kanina. Bakit mas tamad ka pa sa akin na antala ang transfer ko? GIE Papa, antok na antok ako. Huwag mo na akong pintasan. Di ba? Eto, hindi pa ako nagbihis dinala na kita para sa transfer. Kapag sa pagkakataong ito, maging top 1 sa grade level, Papa, bibigyan kita ng malaking regalo. Talaga? Pero Papa, bilang isang matalino at magaling na estudyante, ang maging number 1, madali lang yun. Pero Papa, ano ang ibibigay mo sa akin? Papa, isasama kita sa masarap na restaurant. Masarap. Tara, tingnan natin yung in-order natin. Yung bahay natin malapit sa eskwelahan. Oh. Makinig kang mabuti. Ngayon, sa ating property, may isang importanteng tao na kukuha ng bahay. Bilang supervisor, kailangan mong maging alerto ng husto. Kung magalit mo ang importanteng tao na iyon kung hindi siya masaya, ikaw ang pananagutin ko. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Bahala na. Walang sumasagot. Tara na, pumasok na tayo. Hoy, hoy, hoy. Ano bang ginagawa ninyo dito? Hindi ba ninyo nakikita na ito ay isang marangyang mansyon? Ito ba ang opisina ng bentahan ng Jinglanwan? Mga hindi autorisadong tao ay hindi maaaring pumasok, mangyaring umalis na. Pumunta kami rito para kunin ang bahay. Hindi kami mga hindi autorisadong tao. Mga pare, ako ngayon ay may kasamang bata para kunin ang bahay. Pakipapasok na lang kami. Ikaw, hindi ba ang pangalan mo ay Zhao Jinsong? Lauli, kilala mo ba siya? Kilala ko pa nga. Ako ay suki ng kanyang barbecue. Ah, so nagtitinda ka pala ng barbecue. Kayo ay nagsisinungaling. Ang tatay ko ay napakagaling. Talagang napakagaling. Kuya Jinsong, baka naman, yumaman ka sa barbecue? Nagbukas ka ng branch, di ba? Hoy, pare, kahit nagtitinda ka ng barbecue o nagtitinda ng fried rice, ito ay hindi lugar para dalhin mo ang bata. Hindi ito angkop. Dali, kung saan ka mas malamig, doon ka pumunta. Ha? Kahapon, nakausap ko na si Director Chang ninyo. At ngayon ay kukunin ko na ang bahay. Susmar Joseph, mukhang totoo nga. Mayroon pa nga siyang selyo ni Director Chang. Tingnan ko nga. Tingnan ko. Totoo nga. Pero, hindi dapat. Ang itsura mo ay hindi mukhang importanteng tao. Mukha kang tambay. Ano bang pakialam mo? Pwede na ba kaming pumasok ngayon? Pwede na ba kaming pumasok? Sa dalawang tito na yun, maaari na kayong umalis na papasok kami. Hoy, hoy,
Pasok. Anong nangyayari? Tanghaling tapat, anong ingay na yan? Hoy, Kapitan. Itong mag-ama, bitbit ang permit ni Direktor Chang para sa kwarto. Sabi nila kukunin ang kwarto at papasok. Tingnan niyo po. Isa itong pekeng permit. Kayong dalawa, hindi man lang makilala ang peke. Bulag ba kayo? Peke. Huwag mo kaming gawing problema, para walang gulo. Ang sama naman ninyo, inaapi ninyo kami ang permit na ito para sa pagkuha ng kwarto. Totoo naman talaga ito. Sinasabi ninyo na peke at ginawa pa ninyo itong parang toilet paper. Hindi ba ninyo naisip? Paano kung totoo ito? Siguradong mapapahamak kayo. Pare, ang kapitan namin ay nagbigay na ng pagkakataon. Pinakawalan ka na. Huwag kang magpasalamat sa kabutihan. Makipagtulungan ka naman sa amin. Matanda, kung magpumilit ka pa, hindi na kita pakikitunguhan ng maayos. Dahil hindi kayo umalis, tatawagan ko ang inyong Direktor Chang para kausapin kayo. Kilala mo ba talaga si Director Chang? Talaga bang kilala mo si Director Chang? Tatay, sinagot ba ni Director Chang ang tawag? Anong nangyari? Sige, magtrabaho ka na. Tandaan mo, huwag kang magpabaya. Kung maglalakas loob ka na galitin ang importanteng taong iyon, papaalisin kita agad. Walang awaan. Opo, Direktor. Pupunta ako para salubungin ang bagong Direktor Gao ngayon. Sige, magtrabaho ka na. Ito ang pakikipag-ugnay sa akin ni Boss Zhao. Boss Zhao, ikaw at ang iyong anak, narito na ba kayo? Pre, nakapili ka na ba? Sige, sige, sige. Kayo sa harap ng bata. Wala talaga kayong hiya. Ano magagawa mo? Ano ang magagawa mo sa akin? Nakakatawa siya. Hoy, Pasensya na. Kakagaling ko lang sa pulong. Dumating na ba kayo ng anak mo? oo, dumating na. Pero ngayon, Ngayon ano? Mr. Zhao, sabihin mo lang. ang guard sa entrance nyo. Sinabi na ang permit ko sa kwarto. Peke. At dinamit pa niya ito para hipan ang ilong at gusto pa akong hulihin at ang anak ko. Dalhin sa himpilan ng pulisya. Ano sa tingin mo ang gagawin? Ano? Mr. Zhao, ibigay mo ang telepono sa mga guard. Hayaan mo akong makipag-usap sa kanila. Eto, para sa inyong Director Chang. Ang galing ng pag-arte. Patunay na peke ang Director Chang. Naghanda na kayo. Hoy, ikaw ay isang malaking sinungaling. Pinakikialaman mo ang Director Chang namin. At nagpapanggap ka pa. Matagal ka na yatang nabubuhay. Li Yihang, ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. At pinagbawalan mo kami. Ang mahalagang bisita mula sa sales department. Ayaw mo na bang magtrabaho? Ayaw mo na bang magtrabaho? Director Chang, ikaw talaga. Pagkakamali lang, huwag mo itong dibdibin. Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Ngayon, agad mong palayain. Palayain si Presidente Zhao at ang kanyang anak. At pumunta ka agad sa opisina para kunin ang sweldo mo sa akin. Ikaw at ang dalawang guwardiya sa pintuan. Lumayas kayong lahat. Tanggal na kayo. Chief, talaga bang si Director Chang? Tumawag ba? Kayong dalawa, pinahamak ninyo ako. Galit ako sa inyo. Ginoo. Pasensya na sa aking nagawang pagkakamali kanina. Ngayon, humihingi ako ng tawad. Pakisuyo, sandali lang. Kapag nakita mo si Director Chang, magsalita ka para sa akin. Ang buong pamilya ko ay umaasa sa akin. Ang trabahong ito ang aking kabuhayan. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Sabihin ninyo. Bakit ko kayo tutulungan? Hindi ba gusto ninyo na ang tatay ko ay sumilid sa ilalim ng inyong binti? Lahat ito ay masamang ideya mo. Ikaw ang sumilid. Hindi siya ang susuksok, ikaw ang susuksok. Sige, ako na. Pakisuyo, kapag nakita mo si Director Chang, magsalita ka ng maganda para sa akin. Kailangan ko itong trabaho. Sige, dadaan ako. Pasensya na, pagdating kay Director Chang, magsabi ka ng maganda para sa akin. Kailangan ko itong trabaho. Si Kuya Zhao, kaming magkakasama, mga trabahador lang, mahirap. Malaki ang iyong kalooban. Pagkatapos kong dumaan, pakiusap. Maging maluwag ka. Nakikiusap ako. Sige, tapos na.
Director Chang, isuspindi sila ng walang sweldo. Obserbahan muna natin. Susunod po ako. Gagawin ko na ngayon. Talagang may malaki kang puso. Talagang mapagpatawad. Pupunasan ko ang sapatos mo. Hindi na. Kailangan ko pang isama ang anak ko para pumili ng bahay. Sige. Si. Tatay, inaantok na ako. Pwede ba akong pumunta sa sofa sa tabi para magpahinga? Sige, pumunta ka. Ako na lang. Hintayin si Director Chang. Amo Zhao, kanina sa pintuan, talagang hindi pagkakaunawaan lang. Binabalaan ko na sila na dapat mag-alaga ng mabuti. Pero sa huli, sinira nila. Talagang nagdulot sila ng problema. Wala yon. Maliit na bagay lang. Basta si Jai ay masayang lumalaki. Masaya na ako. Tara, gawin natin ang proseso. Ayos lang. Mga maliliit na bagay lang. Basta si Jai ay masayang lumaki. Masaya na ako. Tara, pumunta tayo para sa papeles. Mr. Zhao, huwag kayong mag-alala. Ang mga amenities ng Jinglanwan sa buong Haicheng ay nangunguna. Tiyak na magbibigay sa pamilya ninyo ng komportableng tirahan. Basta magustuhan ni Jai ang lugar na ito, siguradong sa inyong development group magdadagdag ako ng investment. Dahil sa sinabi ninyo, aming Jinglanwan tiyak na ituturing ang pamilya ninyo tulad ng sariling magulang at aalagaan. Basta may kailangan kayo, kahit sa apoy o tabak, aayusin namin para sa inyo. Haha, maganda. Kayo ay napaka-ambisyoso. Ako ay umaasa sa inyong pagganap. Walang problema, Mr. Zhao. Oo, Mr. Zhao. Ang anak ninyong si Jai, hindi ba kasama ninyo? Hindi. Nandito na kami. Pero, napagod siya. Nagpunta sa ibang lugar para magpahinga. Naiintindihan ko ang mga bata. Tiyak na napagod sa kakalaro. Yun. Nakakahiya man sabihin. Ngayong araw, nakakain ako ng hindi maganda. Ang tiyan ko hanggang ngayon masakit pa rin. Sige, maglilibot na lang kami. Mauna ka nang umihi. Sige. Salamat sa pag-unawa, Mr. Zhao. Jai. Okay ka na ba? Mas okay na ako, tatay. Tara, tingnan natin ang bahay. Sige, tayo, pumili ng malaking bahay natin. Ikaw naman, sa kama mo punuin ng maraming stuffed toys, okay ba? Oo. Tara, tayo ay pumili ng pinakamalaki at pinakamagandang bahay. Wow, ang ganda talaga ng bahay na ito. Tatay, tingnan mo. Ang ganda ng bahay na ito. Jai, ang mga bahay dito, hindi lang maganda at handa ng tirhan, pwede ng tirhan agad. Mahal, bilhin na natin ito. Siyempre, pwede. At saka, ako ay ang bagong appointed na Sales Department Director, kaya magkaka-discount tayo sa loob. Mahina lang. Hindi ba sinabi mo, bago ka pumasok ngayon, nalihim na pagsusuri? Huwag mong ipaalam sa iba. Tatay, bilhin din natin. Dapat bilhin natin yung pinakamaganda. Okay lang? Dapat bumili ka ng pinakamaganda. Tama ba? Jai, alin sa mga bahay na ito ang gusto mo? Yun ang bibilhin natin. Gusto ko ito. Ito ang pinakamaganda. Aray, ang sakit! Miss Sales Agent, kailangan ko ng paliwanag. Bakit mo sinaktan ang anak ko? Ang villa na ito ay ang puso ng buong layout. Ito rin ang pinakamagandang bahagi. Sa katunayan, angkop ito sa inyong dalawa bilang mga mataas na uri. Mabuti. Napakabuti. Nag-iiba kayo ng trato, di ba? Wala akong alam sa sinasabi mo. Ngayon, dahil hindi ka nagtagumpay, naghahanap ka ng gulo? Ano man sabihin mo, di ko alam. Sinubukan mong mang-istorbo pero hindi nagtagumpay. Gusto mo bang maghanap ng gulo? Oy, bata ka pa. Kung tapos na kayo sa pagpapalamig, umalis na kayo. Ate Sales Lady, uulitin ko, pumunta kami dito para bumili ng bahay, hindi para maghanap ng gulo. Ha. Kung mabibili mo lahat, ako bilang sales lady, hindi na ako magtatrabaho. Sa halip,
Pupunta ako sa anak mo para maging libreng yaya habang buhay. Ano sa tingin mo? Eh di sige, mas gusto ko pa mag-isa sa bahay ng komportable. Napakasarap. Ayaw ko. Ikaw na maarting yaya ang mag-aalaga sa akin. Anong sinabi mo? Ikaw, bata ka pa. Sabi ko ikaw ay mapagmataas, ble. Ano bang sinasabi mo? Ikaw, batang babae ka. Binibining ahente ng benta, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, subukan mong insultuhin ako ulit. Kaibigan, sa tingin ko ngayon ay hindi ko. Bibigyan kita ng kulay. Akala mo lumilipad ka na? Nakikita mo ba? Ito ay kamao na kasing laki ng sako. Anong nangyayari? Bawal ang away sa opisina ng benta. Ito. Mukhang tama ang nakikita ko. Parang ito ay palda ng Grand Miffy. Yung modelo na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Baka naman. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo pa bang magtrabaho? Bakit hindi karapat-dapat ang mahihirap na bumili ng bahay? Sino ang nagturo sa'yo na tumingin ng mababa sa tao? Anong ibig mong sabihin? Ayaw mo na bang magtrabaho? Bakit hindi pwede ang mahihirap na bumili ng bahay? Sino ang nagturo sa iyo na maging ganyan? Mapang mata sa mahihirap? Sino ang nagturo sa iyo na makitungo sa mga customer ng ganyan? Ayaw mo na bang magtrabaho? Nagkamalawang, nagkamali ako. Oy, Ginoo. Huwag kayong masyadong magalit. Nag-provide ako para sa inyo ng ilang munting regalo mula sa proyektong ito. Ibibigay ko sa inyo mamaya bilang paghingi ng tawad. Bakit ka nakatulala? Bakit hindi ka maghanda? Opo. Tagapamahalawang, may karapatan na ako ngayon bumili ng inyong Jinglanbay na bahay? Siyempre, mayroon. Hindi kami nagdidiskrimina sa proyektong ito. Makakatiyak ka. Tagapamahalawang. Payo ko lang, isipin mong mabuti. Kung ganyan ang sinasabi mo, hindi na namin bibilhin ang bahay na ito. Ayaw naming makasama ang mahirap na ito sa iisang subdivision. Ma'am, tingnan mo ang damit ng maliit na batang babae. Pamilyar ka ba sa disenyong ito? Hindi ko talaga napansin kanina. Hindi ba ang kanyang suot ay Grand Miffy? Oo. Isang hindi pagkakaunawaan lang. Nagkaroon tayo ng kalituhan. Hehe, nako, misunderstanding lang pala. Nako, asawa, tayong dalawa. Talagang napagkamalan natin siya. Huwag kang padala sa mga sabi-sabi. Sa tingin ko, wala akong kasalanan. Ang bait mo, bata, medyo nagmamadali ako noong nagsalita. Ang totoo, hindi naman masama ang intensyon ko. Patawarin mo ako, ha? Masama akong tao. Hindi kita patatawarin. Sa tingin ko, lahat ay interesado sa mga bilya ng Central Villa, tama? Sandali lang, aayusin ko kayo para tingnan ang mga bahay. Okay lang? Hindi naman ito ay tatapusin na lang. Bakit? Kayo sa Jinglanbay. Tama na, mahal, lahat po. Kayong lahat ay nasa parehong antas. Baka sa huli, magkakaroon pa ng partnership. Mahal. Tayo, dapat tumingin sa malayong hinaharap. Huwag maging short-sighted. Huwag mong putulin ang sarili mong daan. Pagsisihan mo sa huli. Sige, dahil sa asawa ko. Ang bagay na ito ngayon ay tatapusin na lang. Oo. Sa susunod, baka lahat tayo ay magkapit-bahay. Madalas magkita, di ba? Ganon, sandali lang. Aayusin ko kayo ng merienda. Ano sa tingin nyo? Sige. Sige. Eh di maghahanda na ako. Jai, ano gusto mong inumin? Bibili si Daddy para sa'yo. Gusto ko ng orange juice. Yung may malalaking piraso ng prutas. Sobrang sarap para sa akin. Sige, bibili na si Daddy ngayon. Jai. Oh, anong nangyari? Okay ka lang? Daddy, may nambubuli sa akin. Ayaw akong patulugan sa sofa. Huwag kang umiyak. Jai, nasaktan ka ba? Sino ang hayop na nambubuli? Lumabas ka. Ako, syempre. Bata, yung mga magulang mo tinuruan ka ba nila? Huwag mong awayin ang ibang mga bata. Syempre, tinuruan nila ako. Bakit mo inaaway ang anak kong babae? Sino ba ang nagpapaupo sa kanya sa maling upuan? Jai, umupo ka ba sa pwesto niya? Hindi ako umupo sa pwesto niya. Walang tao doon. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Walang laman? Ano naman? Walang laman? Ano naman?
Ngayon din, humingi ka ng tawad sa anak ko. Ako pa ang hihingi ng tawad? Tikman mo ang bala ko! Tikman mo ang galing ko! Walang modo, bastos. Ngayon, para sa iyong mga magulang, tuturuan kita ng leksyon. Mama, papa, iligtas mo ako! Wala ring silbi ang pagtawag sa ninuno. Magsorry ka na agad sa anak ko. Dali. Nandito na sina mama at papa. Pagsisisihan mo ito! Wala akong pakialam kung sino ang magulang mo. Andito na ang papa mo. Sasaktan ko pati ang tatay mo. Anak, okay ka lang. Masakit ba, anak? Mama! Itong masamang tiyo at ang anak niyang babae sabay-sabay nila akong inapi. Po, lakas ng loob mo namang saktan ng bata. Sobra ka na. Isang hindi pagkakaunawaan lang iyon. Binigyan na kita ng pagkakataon. Hindi ko inakalang hindi ka pa rin nasisiyahan. Talaga, nang ahas kang gumanti sa anak ko. Anak mo ang unang nang api sa anak ko. Ipinagtatanggol ko ang anak ko. Ang anak mo. Dapat mo nang pagsabihan. Walang modo. Naiintindihan mo? Anong sabi mo? Sabi mong walang modo ang anak ko. Nagbibiro ka. Ang anak ko ay isang honor student. Binuli niya ako kanina, hinabol niya ako gamit ang water gun na sugatan ng kamay ko. Kasinungalingan! Ikaw itong makulit, nagdudulot ng kaguluhan, pinoprotektahan ko ang pampublikong lugar. Ikaw talaga, tagayingkay ka pala. Oo, ano ngayon? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Ang anak mong lalaki ay inaapi ang anak mong babae. Dapat siyang humingi ng tawad sa kanya. Kapag nagkamali, dapat siyang parusahan. Anong mali doon? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ako ang discipline officer sa Yingkay. Ang asawa ko naman ay ang development director ng Jinlan Bay. Sa totoo lang, ngayon ay unang araw ng kanyang trabaho. Araw ng lihim na inspeksyon. Ayaw kong magdulot ng gulo. Paano mo naaapi ang anak kong lalaki? HMPH. Pagbabayaran kita. Naiintindihan mo ba ako? Nakakatawa talaga. Ang anak mong lalaki ay umaapi dahil sa kapangyarihan. At gusto mo kaming magbayad ng ama at anak na babae. Kung ganoon nga, may katarungan pa ba? Bakit? Kahit ano man ang totoo, dahil sinaktan mo ang tao, huwag kang magreklamo kung hindi ako maging magalang. Bibigyan kita ng 1 minuto, lumabas ka agad dito. Kung hindi, ipapahila ko kayo sa labas. Kunin niyo sila. Pero, ang dalawang ito ay kay Director Chang. Anong Direktor Chang, Direktor Wang? Ang asawa kong si Direktor Gao, ang tunay na amo ninyo. Ayaw nyo na ba ng trabaho ninyo? Narinig nyo ba? Sige. Pareho lang yan kung sino man ang sipsipin mo, dahil nagalit na tayo kay Director Chang. Dapat kay Director Gao tayo sumunod. Oo, tama, sobrang makatwiran. Mas mabuting pag-isipan nyo ng mabuti ang kahihinatnan ng pag-atake sa akin. Kung sino man ang sumuntok sa akin, wala nang bawian. Isipin nyo ang kahihinatnan ninyo. GI! Huwag kang mag-alala. Akala mo ba pakakawalan kita? Kung hindi naturuan ang anak, kasalanan ng magulang. Kanina ay ginamit mo ang kamay mo para saktan ng anak ko. Gagamit ako ng patpat para paluin ka. Makatwiran naman, di ba? Mama Patpat. Mabuting anak. Ngayon, ipaghihiganti kita. Tigil. Director Chang, hindi ba kayo kasama ng asawa ko? Nag-uusap tungkol sa negosyo. Bakit kayo nandito? Lumayas kayo! President Zhao, ayos lang po ba kayo? President Zhao. Anong President Zhao? Isang malaking dukha lang at isang maliit na dukha. Nabulag ba kayo? Sinabi ko na sa inyo, si President Zhao ay aking mahalagang panauhin at pinangahasan ninyo siyang saktan. Anong mahalagang panauhin? Imposible ito. Director Chang, maliwanag na sa akin, ang mga bahay sa inyong subdivision ay may karangalan sa pagsunod sa mayayaman at pamantayan ang paghamak sa mahihirap. Ang aking anak na babae, mamuhay sa ganitong subdivision ay talagang makakaapekto sa kanyang kalusugan. Nakakasuka, talagang nakakasuka. P. President Zhao, ang mga taong ito ay exceptions lang. Bakit hindi pa kayo humingi ng tawad kay President Zhao? Ito ang asawa mo na hindi nyo kayang galitin. Narinig nyo ba? Bakit ba? Bakit ko siya dapat hingan ng tawad?
Ay, Mr. Zhao, ang anak ko ay nagkamali lang naman ng pagkakamali na ginagawa ng lahat ng bata, ay normal lang. Ikaw ay isang matanda, huwag mo na siyang patulan. Ang bagay na ito, kalimutan na lang natin. Okay lang ba? Eddie, at sinaktan mo pa ako. Hindi pa kita sinisingil. Walang galang. Tigilan mo ang pag-arte mo. Pagsabihan mo ang anak mo na humingi ng tawad sa anak ni Mr. Zhao. Kung hindi, ang bagay na ito ay hindi madaling magtatapos. Hindi ako hihingi ng tawad. Direktor Chang, ako at si Mr. Zhao ay may maliit na hindi pagkakaunawaan lang. Ikaw at ang asawa ko ay parehong direktor. Pareho lang kayo ng antas. Hindi mo ako mapipilit kung gusto mong humingi ng tawad. Ikaw na mismo ang humingi kay Mr. Zhao. Si, ayaw mong sumunod, di ba? Kung ganoon, sa pangalan ng paggambala sa bentahan ng property, idemanda ko kayo. Ano? Chang, ipapademanda mo ang asawa ko? Tay, gusto ni Uncle Chang na humihingi ako ng tawad sa batang babae. Wala akong kasalanan. Pinagbibintangan lang ako. Anak, huwag kang mag-alala. Hindi ka pababayaan ng tatay mo na maapi. Direktor Gao, binubuli ng anak mong lalaki ang anak kong babae. Tumangging humingi ng paumanhin. At ilang beses na nagbali-baliktad ng kwento. Ngayon, gusto kong humingi ng hustisya sa iyo. Hindi naman sobra, di ba? Ang nakikita ko lang ay ikaw, kasama si Director Chang. Dito ay inaapi ang asawa at anak ko. Chang, ngayon, kung maglalakas loob kang kasuhan ng asawa ko at papatawadin mo pa ang anak ko sa iba, ang bagay na ito ngayon, kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako sa iyo. Naiintindihan mo ba? Gao, President Zhao ay isang malaking tao sa Sihai Group. Palagi mong pinapabayaan ang anak mong lalaki na mambulas ng ibang bata. Ayos lang sana. Ngunit ngayon, para ipagtanggol ang anak mo, mamalasin kay President Zhao, pag-isipan mong mabuti. Ang mga residente ng Jinglanbay ay puno ng mayayaman at makapangyarihan, hindi mabilang. Kulang ba ako sa kanya? Bili kung gusto. Kung ayaw, alis. Naku, anong kalokohan ito? Matatakot ba ako na walang bibili ng bahay? Oo nga, Direktor Chang, hindi mo pwedeng para sa isang tagalabas. Sirain ang relasyon natin, di ba? President Zhao, kung ako ang tatanungin, ang bagay na ito ngayon, kung lahat ay magbibigayan, matatapos na ito. At saka, ang anak mo, ay nag-aaral pa sa eskwelahan na pinangangasiwaan ko. Ang subdivision na tinitirhan mo ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng asawa ko, nati na tayong proyekto. Kung magagalit kayo sa aming mag-asawa, walang magandang mangyayari sa iyo. Bakit ako kailangang pumili sa iyong mga opsyon? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, bibilhin ko ang buong real estate project na lahat. Ano ka? Ikaw, gusto mong bilhin ang buong grupo. Ito ang pinaka-nakakatawang biro na narinig ko ngayong taon. Ang laki ng kayabangan ni Boss Chow. Talagang sobra-sobra. Bilhin ang buong grupo, maging ang pinakamayaman sa Haicheng. Ay hindi yata kaya. Sa tingin ko, nagyayabang lang siya. Parang walang buwis. Sabi ko nga, walang buwis. Kaya kung bilhin ang buong Wall Street, talagang nagyayabang ng walang hiya. Boss Chow, alam ko na nasa Sihai Group ka, isang kilalang tao. Pero ang pagbili ng Jinglan Group, talagang parang panaginip. Hindi ito maliit na bagay. Huwag niyong pagtawanan ng tatay ko. Kung sinabi ng tatay ko, tiyak na magagawa niya. Sinabi niya, gagawin niya. Kung mabibili ng tatay mo ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ng tatay ko, papayagan kitang sumakay sa akin na parang kabayo. Kung hindi magawa, huwag kang magalit kung papaluin ko ang iyong puwet. Sige, tingnan natin kung sino ang iiyak. Basta ako, hindi ako iiyak. Boss Chow, sa tingin ko, pareho tayo mula sa mataas na lipunan, kaya hindi kita pinapansin. Pero kung gusto mong makipag-away sa akin, hindi ako matatakot. Mataas na lipunan, ang yabang. Takot o hindi? Mamaya malalaman natin. Asawa, ipaalam sa konsorsyum, sa loob ng 10 minuto, bilhin ang Jinglan Group ng sapilitan. Sige, kung talagang mabibili mo, walang sasabihin, hihingi ng tawad sa iyo ang buong pamilya ko. Sa tingin ko kay Mr. Zhao, baka may malaking mangyayari ngayon. May kaunting posisyon lang, gustong magpabida sa Jinglan Bay. Hindi man lang tinitignan kung anong lugar ito. Mr. Zhao, malapit na ang oras. Pero paano tayo? Kahit anong balita sa paggalaw ng stock market ay hindi natin natatanggap. Ano bang nangyayari? Bakit walang reaksyon? Tama na.
Mr. Zhao, ang nangyari ngayon ay dahil sa hindi magandang pagtanggap ko ang naging dahilan. Mr. Zhao, humihingi ako ng tawad sa iyo. Director Chang, wala kang kasalanan. Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Ang may kasalanan ay sila. Hindi lang ako magpapahingi ng tawad sa kanila, kundi palayasin ko sila. Sa lugar kung saan nakatira ang anak ko, hindi dapat magkaroon ng ganitong mga taong nakakasira. Ihip mo, patuloy mo lang. Pagkalipas ng ilang segundo, ang binili mong balat ng baka sasabog na. Tumawa kayo, para mamaya. Hindi na kayo makatatawa. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, Mr. Zhao. Ang Jinglan Group, ang pinakamalaking bahagi ng pagmamayari, ay nasa kamay ng pinakamayaman sa Haicheng. Siya ay parang mahalagang kayamanan na iniingatan. Maliban kung mapapagawa mo ang pinakamayaman sa Haicheng, na kusang loob, na isuko ang gintong punong ito. Sa tingin mo, posible ba iyon? Sa tingin mo, maaari bang mangyari iyon? Ang pinakamayaman sa Haicheng ay napakalakas. Kung mga has siyang inisin ako, isang tawag ko lang ay makapagpabagsak sa kanya. Ang pinakamayaman sa Haicheng ay hindi mo itinuturing na mahalaga? Mamaya, bababain mo ba ang Jade Emperor? Gawing basura? 5, 4. Oras na. Director Gao, masama ang balita. Ang stock ng Jinglan Group sa merkado ay lahat binili ng isang misteryosong grupo na binili at ang pinakamayaman sa Haicheng. Kanina ay nag-announce na ang shares ng Jinglan Group ay ibinenta lahat. Ano? Anong sinabi mo? Anong sabi mo? Mr. Zhao talaga? Talaga bang ang Jinglan Group ay binili mo? Imposible. Kahit sa pilitan, wala kang kinalaman. Tiyak, nagkataon. Nagkataon, ang lakas naman ng pag-aliw mo sa sarili mo. Mahal, nakuha mo na ang Jinglan Group. Mayroon kang 60% ng shares. May absolute controlling stake. 60% na shares. Paano nangyari iyon? Ngayon ako na ang boss ng Jinglan Grupo. Kayo naging empleyado ko na lahat. Kung sinong gusto kong paalisin sila ay aalis. Kung sinong gusto kong dagdagan ng sweldo sila ay magkakaroon ng dagdag. Mula ngayon lahat susunod sa akin. Pupupo. Ikaw na hambog na probinsyano mamaya, papagawa ko kay tatay na gulpihin ka. Tumahimik ka na. Mr. Zhao, ito. Wala namang masama, bata pa. Wala pang alam ang bata. Huwag mo nang pansinin. Sige, hayaan mo siyang umalis sa lugar ng anak ko kung saan nag-aaral at nakatira. Pag-iisipan kong hayaan siya. Mr. Zhao, kasalanan ko lahat. Hindi ako marunong magturo ng anak. Humihingi ako ng tawad sa inyo asawa. Bakit hindi mo pa disiplinahin ang sutil na bata? Disiplinahin ko na. Nakakagalit. Ma, wag mo na akong paluin. Alam ko na mali ako. Ito ang kapalit ng paggawa mo ng gulo. Ang trabaho naming mag-asawa. Mawawala na. Paano kami? Bibili ng masarap na pagkain para sa iyo. Mabilis kang. Humingi ng tawad kay Li Jiayi. Li Jiayi, classmate, pasensya na alam ko mali ako. Mr. Zhao, tingnan mo. Ang bata nag-sorry na kung pwede ngayon. Kalimutan na natin. Bakit basta na lang titigil? O ibig sabihin, pananatilihin ko kayong tatlo. Patuloy na sirain ang buhay ng anak ko. Patuloy na sirain. Pananatilihin ko ang panganib na ito. Ako, humihingi na ako ng tawad. Ano pa bang gusto mong gawin sa akin, Tito? Kung hindi mo ako papatawarin ng konsensya mo, hindi ba sasakit? Ikaw ay isang matanda at ako ay isang bata lamang. Bakit mo kailangan makipagtalo sa isang bata? Kung hindi pinalaki ng tama kasalanan ng ama, dahil napakasiga mo ang mga magulang mo ay tiyak na mas masahol pa. Kung hindi ko sila papahirapan, sigurado ako, hindi ako mapakali. Sila ang may kasalanan nito. Naiintindihan mo ba? Mr. Zhao, alam ko na mali ako. Luluhod ako sa inyo. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Director Chang, simula ngayon tanggalin lahat ng posisyon ni Director Gao, paalisin sa Jinglan Group. Ang kanyang tungkulin at pwesto ibibigay lahat sa iyo. Malinaw ba? Opo, Mr. Zhao. Gagawin ko na ito. Tungkol naman sa inyong dalawa. Kung gusto nyo pa rin makatanggap ng severance pay, itong tatlo sila. Hilain nyo palabas. Huwag na kayo dito, nakakasira ng paningin. Mr. Zhao, huwag kayong mag-alala. Gagawin namin ang trabaho. Mr. Zhao, bigyan niyo ako ng pagkakataon. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Mr. Zhao, alam ko na mali ako. Talagang nabingi ako sa tukso. Mr. Zhao, patawarin niyo ako, Mr. Zhao. Buti na lang at naparusahan siya, hindi pa man ako nakasakay sa kabayo. Jiayi,
Ang masasamang tao, pinalayas na ni Daddy. Sa school dapat kang mag-aral ng mabuti. Narinig mo ba? Daddy, huwag kayong mag-alala, Jai ay talagang makakakuha ng first place sa buong school para mayabang kayo. Halika Jai, mag-pinky swear tayo. Pinky swear, hindi magbabago. Sinong magbago, Pagong? Mr. Zhao, susunod. Kailangan ko bang maglaan ng isang hiwalay na opisina para sa inyo? O may iba pa bang dapat kong ayusin para sa inyo? Hindi ako pupunta para makialam sa pamamahala dito. Ang araw-araw na operasyon ay sa iyo pa rin ang bahala. Kung mapapamahalaan mo ng maayos ang iyong bahagi ay hindi mawawala. Salamat sa tiwala, Mr. Zhao. Gagawin ko ang aking makakaya. Sige, umalis ka na. Jay, mahal, pumili tayo ng bahay. Sige.